Welcome to another podcast today. In-invite ko ang aking mga veteran friends sa industry sa employment agency dito sa Singapore. This is Tita Aimee from Hi. Global Talent. Hi everybody. And this is my another close friend, Tita Zoo. Famous siya sa name na Tita Zoo here in Singapore. Previously, nag-own din siya ng employment agency. Hi everyone. Hi everyone. Yeah, pinatawag ko sila, sinumon ko sila today because we will be discussing about loan shark or along na one of the main problem na na-encounter ng ating industry, employment agency, specifically sa mga gumagawa ng maid agency dito sa Singapore. Kaya sila ang in-invite ko kasi nga na i-discuss nila kung ano ba yung kaibahan ng loan shark noon, kung anong ginagawa, at yung ngayon kung paano ba nag-evolve. Mind you, nag-evolve din yung mga loan shark. Kaya this afternoon, punong-puno ito ng kwentuhan. Ito talaga yung mga experiences namin na ma-share namin para makampaign din namin na wag tayong ma-involve sa loan shark. Kaya good afternoon everyone. Welcome to this podcast. The topic is loan shark along here in Singapore. Ayan. Thank you Tita for guesting today. Yeah, no problem. Thank you. Hi, you're always welcome. Yes. So, grabe, bakit ba natin ina-address ang loan shark today? 'Di ba? Kasi gano'n na ba kalala ang loan shark today, Tita Aimee, sa mga experiences mo? Ay nako, malala na ngayon. Malala na, no? Kahit na they're working here very long but they still borrow from the loan shark. Yeah. I don't understand why. Pero You know? grabe, no? Kahit Yeah. anong campaign natin na ginagawa, grabe din Yes. yung ano nila, no? Yes, the impact is still there, very Oo. strong. How about you, Tita? Ano ba yung ano? Hindi kasi maybe because yung poverty sa Pilipinas is nag-i-increase kaya they try their best to find ways to, Yung poverty or baka yung pressure din, Yeah, no? pressure. Kasi nandun pa rin tayo sa, alam mo yon, yung kapag nasa abroad yung kamag-anak, napipressure agad yung lifestyle, nag-up agad yung iba lifestyle. yung iniisip nila na nasa abroad yun, kumikita ng dollar. So, napipressure din yung mga nag-work dito. Yeah. Pero ngayon, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nag-evolve din yung ang loan shark. Ano pa ang yung loan shark noon? Kasi ikaw matagal ka na sa industry. Kapag kapag nangutang ka sa isang loan shark, kapag hindi ka nakakabayad, ano ba yung ginagawa nila sa iyo? Kasi nangyayari niyan, let's say na mag-uutang ka ng 100, nagiging 100, 120. Tapos, every week yan, nag-i-interest. Kaya doon lumalaki Every week yung or utang. every day? Every week. Every week. Yeah. Noon yun. But ngayon parang every day. Ngayon parang everyday na Every kasi day, nag-iba no? na ngayon. Noon kasi O siguro, every week. i-discuss nga natin kung ano yung process ng pag-loan shark. I'm sure alam na natin to kung paano sila natatap ng mga loan shark. So noon ba, paano ba sila nakakapag-deal sa mga ganitong Kasi ang ginagawa nila noon, magme-message sila. So na parang na-tempt naman yung mga helpers dito na madali lang pala umutang. Kaya pag oras na sinagot nila yung message na yon, automatic na pumapasok na yung pera dun sa account na binibigay sobrang dali, nila. no? Oo, Sobrang oo. dali. Tapos, okay, noon, ano ba yung, like, for example, hindi siya makabayad ng 1 week. Anong nangyayari sa helper? Ang nangyayari niyan, binabayaran lang nila yung interest. Hindi Interest. nababawasan yung kapital. Oo. Paano kung na-stress na siya, hindi niya na mabayaran lahat? Anong ginagawa ng loan shark? Gaano ba katindi ang loan shark noon? Ang nangyayari niyan, pag hindi na sila may yung bang pressure sila na okay, sasabihin ko sa amo mo na ganito, ganun. Oh. May mga Totoo din yung pupunta May mga talaga threats. sa bahay noon, no? Oo. Yung binubuhusan ng mga pintura and everything. may mga threat siya na tawag ng tawag, kung kahit na anong oras yan, tatawagan ka. Oo. Yun yung noon. Luckily noon, hindi naman luckily. Buti na lang hindi na yan nangyayari ngayon na talaga pinupuntahan sa bahay para magbuhos ng pintura sa mga pintuan, 'di ba? How about ngayon, Tita naman? Kasi si Tita nasa industry pa rin siya ng maid agency. So every now and then, actually hindi lang every now and then, parang every week may case tayo ng mga loan shark, 'di ba? Ganon kalala, guys, ang case nito. So ngayon naman, Tita, like for example, I think
syempre sa pag-evolve ng technology, nag-evolve din yung mga loan shark, di ba? So, mas madali kasing umutang ngayon, di ba? Yeah. Oo. Sige. I think now it's easy because once they pop up in the Facebook, they click that one, then it will come out, then conversation is there, then they will ask you your bank account, your work permit number, and then not only like that, if you have pay now, it's easier for the loan shark to trace you because they can just deposit on the pay now itself. Oo. So very easy. Very easy. Yeah. Ano ba yung first step? Like for example, kinontak nila yung loan shark or nakontak sila ng loan shark. Ano yung mga information na binibigay nila sa loan shark? Para Their name and Name. the work permit number Okay. and the address. adjust. How about the particulars ng amo, Yeah. di ba? Yeah, it's the address and the name of Address. employer, Employer. and the number, The number. the contact number of the employer also. So usually, how much yung nakukuha nila? I think sometimes they may loan 150, but I think it costs them a lot. The Maximum is 300, no? It's double the salary. Yeah. Pero ngayon 300 eh. 300 I think minimum. 300 maximum. Pero meron naman akong girl na nangutang siya ng 150. Pero lumaki naman na Oh, yung nag-accumulate interest. siya. Up So to hindi 2,000. na niya mabayaran. So no choice. She need to talk to the employer that somebody is harassing me like that. Then the employer will go to police Police na. to report. O, tidiscuss what's natin yung happening. police later. Yeah. So, ibig sabihin, nangutang sila ng $300. Then, ang alam nila, babayaran nila after a month, di ba? Pero ang nangyayari, kinabukasan, parang sinisingil na sila Yeah. ng mga loan shark. Kasi nabawasan na yun eh. Yung So, utang nila, bawas na. O, bawas na. For example, 300, ang ita-transfer na lang sa kanila, maybe to 250 to 280, di ba? Tapos, the next day, or maybe the most is like 3 days, mag-aano na yung loan shark sa kanila. Tapos, every day, magpapatong hanggang umaabot ng, di ba, sa mga police report, tinatanong natin kung magkano. Magkano ba yung usual? Mga 1,000, 2,000? 1,500, got 2,000. 2,000. O sige, ngayon, like for example, hindi niya mabayaran yun. Hindi niya. Siyempre na-stress na si kasambahay. Ano ngayon yung niya, gagawin niya? She tell the employer, then the employer will go to police and report. Then that's the time the helper will have trouble. Hindi kasi trouble, no? tendency niya, natatakot sila magsabi kasi once na magsabi sila sa employer, it's either na pauwiin sila or yun ang worry ng mga helper. Kaya Yun ang worry tinatago na talaga. lang nila. So gagawa sila ng Paraan. reason na kung anong mga reason na Pilipinas para lang sila umuwi at Oo. takasan yung inutang nila sa loan Oh, shark. yan. May mga cases din ganyan. Oo, Pero meron. may mga cases din tayo na handle na parang pinabayaan na lang nila. Hindi close nila yung number, hindi na nila sinasagot. So ngayon, tong si loan shark naman, si Along na tinatawag dito sa Singapore, is tatawagan yung amo, di ba? Yeah. So, anong mangyayari ngayon kapag tinawagan nila yung They amo? will harass. Then Harass. They will threatening them that I come and burn your house if you don't pay. Yeah. So, actually, hindi rin natin maiwasan yung employer na may stress ng ganun. Kasi nga, ang history ng loan shark dito sa Singapore, even kahit hindi sa helper, for example, mga employer or ordinary citizen dito at na-involved sila sa loan shark. Last time kasi, grabe guys, binubuhusan ng red paint yung kanilang Kasi yung case, pintuan, may no? case ako dati, Oh, may diba? case ka ba? Oo. Yung ano ko, ang utang talaga niya 1,005. Tapos ang ginawa niya, hanggang nakautang siya ng 10 loan shark. Oh my God, 10 loan shark? Grabe naman yan. Yung Matindi naman 1,500 yan. na yun, oo, matindi. Yung 1,500 na yun, umutang siya sa second loan shark para bayaran yung interest ng first Oh my God. hanggang naging 10. So yung 1,500 naging $20,000. Kaya yun. So hindi lang to sa helper ha, Hindi pwede lang. rin to sa mga workers, sa mga skilled workers Yes. na usually hindi ka na nila makontak, pupuntahan ka nila sa workplace. Yes. May case ka ng ganun di ba last Meron. time? And then, takot na takot. Kasi pati ako, nadamay. Tapos pupuntahan ka, tatawagan ka kahit anong oras ng gabi. Yun ang sasabihin na ilalak yung door mo. Tapos tatakot ka na. Yung bang worry ka na kung paano ka uuwi, yung door mo nakalak. Ganun, yung mga cases na ganun. Grabe. Kaya hindi mo maiwasan ngayon.
yung mga ganong eksena talaga na matatakot ang employer na kailangan talaga nilang kapag na-stress na sila o na-harass na sila nung loan shark dahil sa pangutang ng kanilang kasama sa bahay, magpo-police report na sila kasi hindi nila alam kung yung safety din syempre nung family at nung house. So ngayon yung iba napapauwi talaga, di ba? Yeah. They got no Napapauwi. choice, yeah. Oo. Last time hindi pa sila nabablacklist, Hindi pa right? naman. Oo. Ngayon, blacklisted. Last time, hindi pa sila nabablacklist kapag, sayang naman. So kapag umuwi sila, tita, na kapag may police report at na-escalate na to sa MOM, anong mangyayari sa kanila? They be banned from working. Ban from working. Oo, In maapektuhan, no? working in Singapore. Maapektuhan yung Yeah. future The working only, application, ha? diba? The working only. But tourist na. Makabisita pa rin sila. Makabisita pa rin syempre. sila dito. So, Pero to work is not possible. Mabablacklist talaga sila, no? Blacklisted talaga. Oo. Pati kapag, for example, umuwi na sila. So, in future, parang mahirap na sila makabalik sa Singapore to work again. No? Kasi blacklist. Agad-agad. That is forever, no? Forever, yes, forever. Forever ba? Forever. Forever. Grabe, no? No, unless na ililift nila yung ban. Yeah, but Oo. I mean, Mag-a-appeal sila sa police. no. If you find an employer who can accept the situation that is Usually, ang may mga case naman akong ganyan, na blacklist naman siya. Pero, ang nakapag-lift nung case niya is Blacklist. same employer din. Same Kasi the employer, same yes. employer is siguro magandang performance niya, naging biktima lang siya ng same employer pero ang tagal, like months ang Yeah. Meron ka bang ganong case na na-lift naman? Okay. Ako mayroon akong Ako case. meron. Oo, meron That ka. is, I think, 20 years ago. 20. Yes. Yung loan shark niya. Hindi Oo. hindi ko alam kung ano yung case niya. Okay. I think nag-work siya sa ibang bahay. Then nahuli siya. Parang ganun. Moonlighting naman yan. Yeah. Oh, yun. 20 Di-discuss years yan. na eh. Then she find an employer. Then there's a time they find out that she got a bad record. But the employer is undertake. Nag-undertake. Yeah. Nag-undertake Same, sa same, MOM. same sa mga loan shark. Yeah. Kapag ang recent case ko naman is in-employ nila yung previous helper nila pero aware sila na nagkaroon siya ng ganong case at naging biktima lang si ate. Kaya nag-appeal pero I think 3 to 4 months din. Pero syempre, hindi naman lahat ng employer is willing gawin yun, di ba? Yeah. No. So swerte na lang din sila. Swerte Kaya siya kasi old employer niya yun. Hindi natin i-encourage na mag-loan Yeah. shark siya talaga, di ba? And So ang hirap not possible talagang mag-involve ka sa mga ganyan na to borrow. to borrow, Kasi yung no? temptation nandun yun eh. Yung bang madali lang pala umutang. Temptation nandun. Kaya ginagrab na lang nila para lang may padala sa mga Correct. Tapos ang nakakalungkot pa dito, may mga loan shark na Filipino din. Oo. Hindi mga collector yun. Mga collector lang. Hindi, mga referral. Nagre-refer. Oo, refer. May nagre-refer. They give them, I think, one referral is $50. Yeah. Nagre-refer na alam naman nila kung anong mangyayari dun sa kababayan natin. Pero maybe, alam mo naman, business siguro sa kanila, pero nakakaawa lang din. At sana sa mga Pilipino na gumagawa nito, sana tigilan na nila kasi yes, kumita tayo ng ganitong komisyon, pero syempre yung kabuhayan ng kababayan natin is wala, na-stop na. Tsaka, ano pa ba, yung sa loan shark, kasi nga digital na ngayon, mas madali na yung Pay Now, sobrang dali na. Di ba Pay Now na? Yeah. Pay now. Send lang sa phone number, pasok na kagad sa account mo. Once you are conversing with them, automatic they will send you money. Even you don't want also, they can just send you money and then that's you want to return also, they don't accept already. Ano ba yung mo, may ano ba to? Nangyayari ba to talaga? Sa pagdating sa loan shark, sa helper, ano yung pinaka-worst mong case? Pinaka-worst, pinaka-worst ko is got one helper. The employee is a Filipino. So this helper go and post the family photo of the employer, including the kids. Oh. Yeah. Sinend sa loan shark? Yeah, sinend sa loan shark. Yeah. Kasi parang guarantee yun. Yeah. Guarantee yun. Yeah. Then after that, she blacklisted to come to Singapore already. And the employer also write to POAA about my this God. case. Yeah. They have to help kasi pati sila damay na rin. Oo nga. Ikaw, anong pinaka-worst mong experience pagdating sa loan Ang shark? pinaka-worst ko, yung ilang beses, almost every night, punta kami sa police station para sabihin yung mga
phone number ng mga loan shark. Tapos hindi ka makakatulog kasi every now and then tinatawagan ka talaga, talagang harassment talaga. Ako naman ang worst experience ko is meron isang ate. Si ate talaga nag-work na siya sa matagal sa isang employer and then magta-transfer siya. I don't know kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam na na-involved rin siya sa loan shark. Tapos ito pa yung level up ng pagiging pagbaborrow na parang nag-borrow siya sa loan shark tapos hindi niya na mabayaran yung loan shark. So nag-counter offer yung loan shark na sabi, o kung hindi mo mabayaran, siguro gamitin na lang natin yung bank account mo, yung ATM. So kapag ginamit natin yung bank account mo, doon natin padadaanin yung mga deposit, pera, mga payment. Laundering na yun. Oo nga, Money tapos laundering. dahil nainganyo naman si ate, hindi na siya harasin ng loan shark, pumayag siya sa ganung setup. And then, ang nangyari, binigyan niya yung ATM niya. So ngayon, ang daming pumapasok doon. Hanggang naireklamo na sa ngayon sa pulis. And then, sinundo na siya sa bahay nila hanggang investigation, dinideny niya pa rin na may mga ganun. Akala niya daw, scam daw yon. And then, after nun, dire-diretso na hanggang napunta na siya sa prison, sa Woodlands prison. Tapos tinubos namin siya doon sa prison na yon together with Bailey Patagon, yung mag-bail. So parang 12 midnight pumunta kami doon para tubusin siya. Tubusin siya talaga, bail out. Actually, bago kami pumunta sa police, in-interview ko na siya, ano ba nangyari? Sabi niya daw, nalaglag daw yung ATM card niya. Sabi ko, Malusot siya. lalaglag yung ATM card mo, tapos ang nakapulot yung loan shark. Hello ate, kung mapanood mo to. Wala na siya, nasa Middle East na siya daw. Kasi hindi siya makabalik dito. Sabi ko, nalhulog, loan shark na. Paano naman yung passcode, yung PIN? Nakasulat daw dun sa ATM niya. Alam mo, grabe talaga si ate. Pagkatapos, nasa police na kami Still hindi denying. niya pa rin na may ganun. Denied Tapos, to different. so, in-interview siya doon. Siyempre, hindi na ako makapasok. O sige, balikan na lang. Sabi ko sa police, balikan ko na lang siya ng mga 3 o'clock or 4 o'clock. Parang 6 to 7 hours siya doon. And then, nung pagbalik ko, sabi ng police, nasa Woodlands na daw siya. Woodlands prison. Lilipat Kasi, na siya doon kasi umamin na siya. Umamin na siya kasi lahat ng receipt nandun na. So, talaga, Dinitain na siya, dinitain na siya. So, sabi ko, paano yan? Sabi ko, na-stress na din ako, paano yan? Sabi ko, so, kailangan mo siyang i-bail. So, kailangan natin siyang... Magkano sino yung bill? bilang? ang mag-bail is Singaporean, di ba? Singaporean. Sila lang naman pwede. Hindi naman pa Kailangan Singaporean. Singaporean. Kailangan Singaporean. Ubos So, mo. Tapos parang middle of the night na yun, pumunta kami doon. Maghanap ka pa ng Singapore citizen. So pumunta kami ng Bidel. Eventually, na palabas namin siya galing sa prison. And then, dinidig naman yung kaso niya. Buti na lang umamin na siya. Mga 2 to 3 weeks natapos yung kaso, napauwi din naman siya. Tapos, biktima rin naman sila ng ganitong sitwasyon. Tapos sa blacklist na siya. Ang ganda pa naman na record niya dito sa Singapore. So, yun yung level up nung paglo-loan shark. Kung hindi mo na mabayaran, magka-counter offer na sa iyo yung along na gamitin ka na. So, maraming pumapayag sa ganon kasi nga hindi na sila ma-stress. Minsan, ang ginagawa nila, ikaw mismo ang magiging collector. Pag nangyari Pero yun kay sa helper naman siguro hindi. Maybe sa skilled worker. Sa skill worker, ginawa siya ang nagiging collector. Grabe, no? Tapos nakapost na yung picture niya na this is a collector na ito. Oh my Nandun God. lahat nilagay sa mga tapos pinaskill na. Grabe, no? So sana hindi umabot. Sana hindi naman natin totally ma-eradicate ang ganito. Pero continuous campaign na sana hindi ang loan shark nandyan lang yan sa tabi-tabi. Hindi sila maubos. Negosyo yan, business yan para sa kanila. So ang target nila actually more on alam mo, grabe din talaga yung pumapasok na pera doon sa atin na naranasan ko. As in, talagang ang laki-laki ng pera. Tapos sabi ko, wala ka bang nare-receive na ganitong amount? Ay, wala ka bang nare-receive sa phone mo na may nag-deposit, mayroon daw, akala niya daw scam. Then, syempre aware siya. So you should go to the bank and ask why. So, tinatawanan na lang ngayon, pero it's a serious case, super serious case. Kasi number 1 na maapektuhan is yung
yung kabuhayan mo, 'di ba? yung family mo, family wala mo, ka ikaw na mismo, ipadala. ikaw mismo. Pero tingnan natin ano ba yung mga reason bakit sila napapasubo sa mga ganito. Sige, ikaw, ano yung mga reason na Kasi na-encounter ang mo? nangyayari niyan, yung mga, let's say, mga children, Mm-mm. ibang gusto nila, yung mga luho ng mga children, kailangan maibigay. Or, may mga Kaya- ganyan, syempre, may mga ganyan talaga. So, ikaw naman, ano yung mga usually reason bakit siya pumatos sa ganong I think the family in the Philippines, they want to live like in a luxurious life. So maybe they want like iPhone 17. Oh, mommy, I want iPhone 17, something like that. Or I want a gadget. I want a laptop and all that. So, Oo. new shoes. May experience ako dyan sa laptop na yan, Yeah. ha. So yung napauwi ko, isa one of the helper din na napauwi this year dahil nga si kiddos niya sa Philippines kailangan ng laptop. So si ate, sabi niya, hindi muna siya makabili ng laptop pero pinipressure siya nung anak niya. So wala siya mautangan sa friends niya. Kaya pumatos siya sa loan shark. True enough naman din, nakabili naman siya talaga ng laptop. Pero- Together with then hindi siya makabayad. So, na-stress siya, tinawagan yung amo niya na loan shark. Kaya ora mismo na umuwi. May laptop nga ang anak, Kapalit mo naman, no income. na-stop naman yung kabuhayan Yeah. ng nanay. So, nakakalungkot na sana alam niyo hindi sana natin bigyan ng pressure yung mga nagtatrabaho dito pagdating sa mga Saka ganyan. minsan yung may mga sakit, yung parents Oo. nila Ay, may oo, sakit. yan, hindi Kaya hindi mo talaga maiiwas yung kailangan may mga talaga. sitwasyon talaga na ganyan. Sa mga kababayan naman natin na ganyan, hindi mo naman talaga maiwasan. Pero wag na, may ibang way, I guess. What do you think? Mag-try na mag-advance kung kaya mo makiusap Advance. sa employer. Kapag legit yung yung Oo. reason, Oo. explain, magpakita ng evidence, kung legit naman talaga, Oo. 'di ba? Huwag lang magsinungaling na. Huwag lang magsinungaling. Paggawa ng reason na Or ganito. para lang sa luho, wag na, Oo. 'di ba? Kung may mga legit na, siguro ikaw, Legit na cases. 'di ba? Legit na case. Parang yung case mo last time, 'di ba? Legit naman talaga yung napauwi na borrow ng No? nag-borrow ng alahas tapos Oh. sinanglo. Kumuha siya ng alahas. Kasi kailangan daw Oo, talaga. kailangan niya. Kawawa naman si Sabi ate. ko, pero- bayaran mo na kasi $150 lang naman. Walang-wala ko at mami, sabi niya sa akin. Paano yan? Malalaman ng amo mo yung pag-uwi mo sa Pinas. Ayun na nga, nakatuo. Nalaman ng employer. May mga naman talaga, yung alam mo, gusto nilang tumulong dahil valid naman yung reason nila sa Pilipinas. Pero sometimes talaga, may mga sitwasyon talaga na, alam mo yun, no choice. Pero sabi ko, kahit no choice yan, wag kang manghiram sa loan shark. I think may ibang way yan, may other ways. Makipag-usap sa family, siguro mag-usap. Kausapin, explain sa kanila, explain For sa my mga salary, you know. Oh, wait for salary, no? Hindi talaga, kahit anong mangyari, kahit wag ka lang Kasi once mag-deal ka sa loan shark, done. That's the end of your career. Masisira. Sira. Masisira. That's the end of your career. Career dito sa Singapore. Yeah, career in Singapore. Pero yun na nga, siguro ang maika-campaign na lang natin. Actually, ikaw, for example, mag-start si ate, di ba usually yun na lang ang natin, yun na lang yung sinasabi natin sa kanila na wag kang mag-loan shark, di ba? Oh yes, that is the first thing that I will tell First to the and employer. highlighted Yeah, talaga, no? highlighted talaga yan. Mm-mm. You know? Kasi kahit alam na, kahit alam na nila yung important reminder not to borrow from loan shark. Yes. Kahit alam na nila pero ngayon kahit alam na nila na ganito nangyari sa friend nila. Sometimes sige pa rin. I have also one case I sent last few days away dun sa airport ako. Oh. Kasi dapat sa September pa siya uwi. Ngayon, nangutang siya ng $150. Sabi niya sa amo niya, na-scam daw siya. Ngayon, yung employer naman, nag-police report. Di ba yung sinasabi ko sa hindi ma-cancel ang work permit? Okay. Nandito pa siya? Wala na, umuwi na. Nauwi naman. Anong ginawa? Na-cancel din? Hindi. Gusto, hindi mo na kinancel. Uwi naman na Uwi siya. na lang muna siya. Okay naman yan. Then Pero after that, I think in the night,
the MOM may email to us that we can cancel our work permit. Okay. So like for example, yung mga nag-loan shark na tinulungan naman ng amo para ma-resolve yung case nila, di ba? Swerte Hindi lang. ibig sabihin na tapos na, di ba? So maapektuhan yun kapag mag-transfer ka ng employer. Makikita na blacklisted ka na, hindi ka na maka-transfer, at saka hindi ka na mahirapan ka makahanap na uli ng another amo. Kasi explain mo sa kanila bakit ka na blacklist. Siyempre magdadalawang isip yung mga yan. Tapos yung mga sa magre-renew naman, ifa-file mo pa yun ng di ba, ng i-appeal para Yeah. ma-renew siya. So undertaking na naman na malala. So talagang sobra talaga guys ang problema ng loan shark ngayon sa nararanasan namin. At ito yung mga one of the reasons. Siyempre ano ba yung mga reason na automatic blacklist ka? Number one is buntis. Yeah, buntis Hindi. din. Yeah. Pero hindi na yan sobrang problema. masyadong issue Hindi yun na siya. kasi if you don't report, no issue. Pero syempre kailangan natin sila huwag magpabuntis, di ba? Yeah. Hindi, what I mean is, if Oo. you're pregnant already, don't Uwi ka na lang. uwi ka na lang. Uwi ka na lang ng Tell the clinic. So ito yung number one yata. Sa tingin mo, ito ba yung number one natin Yeah, problema? loan shark. Loan shark, no? Kahit matagal na sila dito, Oo. yung loan shark talaga. Loan shark talaga ang number one. Moonlighting Kailangan iwas. Moonlighting also is worse also. Moonlighting is talagang nandiyan na yan, pero highlighted kasi ngayon ang Yan ang number one kasi ngayon. Trend ngayon ang loan shark. yan yung number one. Kung may number one trend sa problema ng mga domestic helper dito sa Singapore is yan ay ang loan shark dito sa Yan ang Singapore. trending ngayon. Pero tingnan natin yung cost niya naman. Bakit napipressure sila? Sa tingin ba nila, bakit yung family sa Philippines, parang andali nila magsabi, no, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Bakit may ganong pag-iisip sila? Sa tingin mo, hindi ba na ipaliwanag ng mga worker na ganito lang yung sahod ko, wala tayong hindi natin pinupulot. Siyempre yung mga praise na hindi natin pinupulot yung pera sa daan, hindi ako tumatain ng pera sa mga ganun, hindi ko pinipitas yung mga pera. Pero ano ba yung mga bakit nagkakaroon ng idea yung sa Philippines, mga family natin, na bakit ang daling kumita ng pera dito sa ibang bansa, Because it's a dollar. sa dollar? They know their salary. So once you tell them you'll Sa tingin mo, ini-explain ng mga kasambahay dito kung magkano ba talaga yung salary yeah, nila? of course they know because we send job order. I mean, Job like, offer. dinidiscuss ba nila sa family? Yeah. Maybe yung iba. Yung iba, I think bakit not- parang not hindi all. aware yung family na may limit yung salary ng I think some of the family in back to the Philippines, they don't care. they don't care, no? They don't care. Just As long as I you want have- money. As long as you have, my dollar, you're sending dollar. Parang unlimited siya, no? Yeah. Parang unlimited siya. Tapos, siguro nakikita nila every Sunday, ang saya-saya ni ate, ang ganda-ganda nila. Yun din kasi minsan mga pinopost nila, ang saya-saya nila, nasa diskuhan, Mm. nagiinom-inom. Pero ako, ang stand ko rin naman dyan is, okay naman silang magsaya actually. Pero itong sa Pilipinas, wag natin bigyan na isipin na parang, ay, ang yaman niya na siguro. Kasi iba kasi sa yung sobrang mentality stress nila. ng mga kasambahay, Monday to Saturday, I think they deserve naman na, yung to breathe kahit papano. Kumbaga, wag nating, kapag tayo sa Pilipinas, wag nating isipin na parang, ay, ang saya-saya niya, ay, ganito yung damit niya, ay, pumuti na siya, siguro malaking pera yung Well, kailangan ko rin na magsaya tuwing off day ko, di ba? So, wag nating isipin na parang, ay, siguro kumikita na si mami ng ganito kasi nga nakakapag-post siya sa ganito, nakakapag-post siya sa ganyan, nakakapag-post siya sa harapan ng Louis Vuitton, ng guys, give them some rest. Yeah. Kasi nagtatrabaho naman sila ng Monday to Saturday. So, kapag may pinost naman na nakangiti sila kahit papano, wag nating bigyan na magaan na yung buhay nila sa likod ng bawat Hindi ibig ngiti. sabihin, sa likod ng mga ngiti, hindi nila alam yung mga nararamdaman sa Nila. loob. Oo. Wag nating Homesickness. wag andun nating yung- automatic, 'di ba? Na parang yes. ay, ang saya niya na, siguro mayaman na siya. Oo. Kaya makapabili ako ng Yung mga laptop. mindset na ganun, hindi dapat Oo. yan. So, wag nating i-question bakit nakakapag-post si ate na maganda siya, na nakangiti siya, na nakahalakhak siya, na naka-post siya kung saan sa magagandang lugar. Kasi libre naman ang mag-post. Kumbaga, isipin natin na, ay,
okay, ay, buti naman si mother is nakakangiti, nakakaano. Ganun, wag natin isipin na parang kumikita na siya ng malaki. Yeah, true. Kapag pumuti ka ba ng unti, kumita ka ng malaki? No. Hindi, di ba? So, ibigay natin sa kanila yon. Kaya, yun, siguro kaya napipressure din yung mga ate. No? Filter lang yun. Last time naman, kaya wag na nga nating i-ano na kumita siya malaki kasi may limit pa rin yung yung salary. So, pero bakit nga ba napipressure din yung mga nandito magpadala? Hindi kasi minsan, nasosobra naman kasi yung mga... Maybe sa love nila sa family. Oo. No? Iniisip nila, kailangan magawa ko to, magtrabaho ko ng... No, I have to work hard for my family, especially my kids. Kaya nakakagawa sila Kaya ng mga nakakagawa. halabag sa Yes. dapat nilang gagawin, no? May mga magnanakaw na nanakawin yung mga yung mga jewelry, nagkalat na coins. Yeah. Oo, may mga case ka ng ganun. Yeah. Then we have. We in jail. Oo. Meron nga lang ako nasa jail ngayon eh. No, nasa jail siya. Oo, as in quarantine nasa jail siya kasi nga nag-ano siya. Well, yung mga ganyan naman, as an employment agency, ina-assist naman namin yung mga yan. Kumbaga, pinupuntahan, kinakausap, di ba? Saka maraming mga advices naman, kaya lang mas minsan hindi sila nakikinig. Currently, meron akong isang case ngayon, nasa jail siya. So, we are connected naman. Ginaguide naman namin sila kung anong dapat gawin hanggang matapos yung case nila at makauwi naman sila sa Nakapost ba atin. yung sa Straight Time? Yung sa newspaper? Hindi naman nakapost. Usually naman, hindi nila pinupush yun. di ba? Nandun sa akin. Nandun sa'yo. Di ba? Yung sinabi mo, oo. So, Nasa news nga yun ang pinadala mo sa PO, di ba? grabe ang kalala. In 1 to 10, arrange mo yung gaano kalala tong loan shark thing dito sa Singapore. 1 to 10. 10 is the highest. 10 is the highest. I think now is 7. 7. Ako siguro ma-rate ko siya ng 8.5. Nasa 8.5. 8.5. Grabe, ganon. I think may isang buwan na wala kaming loan shark case. Kahit mga bago dito, no? Kahit mga bago. Bagong-bago pa nga lang eh. Sabi ko, I always tell them, even I interview them in the Philippines by video call. I said, you come here to work and then don't come here and borrow from the money lending. You know? So Money if you lending kasi may mga registered naman, kaya lang loan shark ang Bawal. Oo. They Actually, have guys, also, back in the wag na Philippines, rin magano. they have also money lending from the Oo, sa Philippines. Philippines. Yeah. Grabe. The interest also very high. Grabe, umabot na dito sa Pilipinas I have- yung mga I think- lending company. I think I have one girl. Oo. It goes to $5,000, you know. Ang laki, no? Yeah, 5,000 Singapore dollars. Yung online base siya na sa Yeah, Philippines, online, yes. umabot na dito sa Singapore. Yeah. This one. As in talagang, ganun na siya kalala, Naging guys. 50,000 peso na eh. Kaya talagang always campaigning, kinukontinue namin mag-campaign about this problem na na-encounter namin dito. At every time na may bagong helper kaming kinakausap, reminder pa rin, kahit ang Ministry of Manpower orientation is reminder na huwag mag-deal sa loan shark. Kasi kapag nag-deal ka sa loan shark, it's the end ng career mo dito sa Singapore. Whether you are a kasambahay, or skilled, or PR ka man dito, done, you're Avoid. done. Refrain from... May stress ka talaga. Eh, syempre yung PR hindi mapapauwi kasi PR naman sila. Pero yung mga foreign worker, talaga mapapauwi sila at mablacklist naman talaga Yeah, sila. true. At nakakahiya naman talaga kapag Kaya ganun. yun. 'Di ba? So, para sa ating last ano yung mai-advise mo na lang para sa ating mga kababayan? Mga kababayan, if your salary offered is $650, you don't send $800. Yes. Yes. Okay? So maybe you send $600, the $50 your allowance. Kulang and naman yung 50. You must explain to your family that that's all my salary. You know, don't I think proper don't- communication, Yeah, no? don't ask too much. You know, whatever I send, that's all I can afford to send. Oo, dapat Yeah. communication din talaga sa family communication na talaga. monthly, hindi to weekly sahod. Yes. Monthly, every end of the month. Because if you ask me more money, where to get? Saan ko kukunin? Yeah, I cannot get anywhere that money because my salary is $650 only. Then of course, if
I'm going to like you want 800, then I need to go and steal money somewhere else. So you must explain to them. Yeah, so important yung sinabi ni Tita na we need to have a clear conversation pagdating sa salary natin dito sa Singapore, sa family natin. Para yung family natin aware na hanggang dito lang tayo at ang budget natin is hanggang dito lang. Siguro maybe next time ma-increase ng sahod, Yeah. may konting bonus or konting gastos, pero it's a proper communication between you and your family na ganito at huwag mag-pressure. Hindi lang naman sinasabi na sa loan shark ka at mangutang ka pa sa ibang tao, basta mangutang, huwag mangungutang kasi mahirap din naman makabayad, di ba? Kailangan ka may finance management. Oo. And then, Ikaw naman, ano yung advice mo para sa ating mga kababayan? ang advice ko lang, spend within your means. Correct. So, wag mag-budget ng O sobra. sobra-sobra. Kahit sumobra yan ng 100, saan mo kukunin ng 100? Oo. Sa sahig ng Sa amo sahig. mo. I think $600 to send every month if you have 2 kids. I think should be Okay naman. okay. Pero 600 syempre, Singapore ina-advise dollars. natin syempre naman na they need to keep savings Yeah. din. I always advise sa them. Singapore, no? Tsaka talaga magkaroon ng financial na ito yung salary ko, 650. May segregate mo yung finances mo. Oo. Tapos, total, wala ka namang gastos sa pagkain at sa siguro magkaroon ng extra lang. Tsaka mag-save ng money. Di ba? Kasi after 2 years, padala ka ng padala. Pag uwi mo, wala iwan din. sa'yo. O, That's diba? why we always tell them that you leave some for yourself. Okay. Ikaw naman. Ganun. Ganun din. Ganun din. So yun, so ang pinaka-point natin is wag mag-budget ng sobra-sobra, kung ano lang yung sahod, clear communication sa family, and wag na wag mangungutang kahit kanino pa. Okay? Kasi pwede ka mangutang sa kaibigan, 10 years mo na sa kaibigan, di mo naman siya mabayaran, so wala na yung pagkakaibigan nyo, di ba? Sisira. So, i-practice natin yung proper budgeting ng salary, proper communication. Ako, okay ka lang mag-post sa Sunday na masaya ka, na maganda ka, isuot mo ang gusto mong isuot, mag-picture ka kung saan mag-picture. You totally deserve that moment. So, kaya sa mga Philippines na makita natin yung mga family member natin na nasa abroad na maganda siya sa picture, talagang postura siya, the whole day humahalakhak siya, nagpo-post. Ibigay na natin yun sa kanila. Huwag nating gawan ng kung ano-ano na parang kumikita na siya o ang yaman niya na sa Singapore. Kailangan nila yon para ma-distress sila sa kanilang work ng Monday to Saturday. So yan lang naman ang gusto kong sabihin. At sana wala na kaming ma-encounter na isosolve na mga cases ng mga loan shark at sana naman makinig sa nababalitaan kasi hindi naman to sikreto, di ba? Kinakampaign Not ng secret. hindi kinakampaign to ng maraming tao. Kahit Oo. mga pulis, kailangan Mga pulis, nakakampaign. kinakampaign naman to. So makinig lang, wag na wag mag-loan shark. At wag na wag mangungutang. Correct? Kahit kanino man. Okay? So, kung may problema sa finances, mag-usap ng family kung paano nyo matatackle or kung paano nyo ma-resolve yung financial challenges na kinakaharap nyo at that moment kung mahihintay ba yan o kung mayroon bang ibang paraan. Huwag lang sa mga bagay-bagay na makakasira sa kabuhayan ng pamilya. So yun lang. And thank you very much Global Talent dito sa Singapore at thank you Tita. Ito You're si Tita. welcome. Kahit na sa ibang industry na siya, ilang years ka ba sa industry ng employment agency? Nasa almost 10 years. Almost 10 years. Yes, she's still concerned sa mga ganitong I'm still in contact with some of my employers and my so yun. helpers anyway. Kaya nga. So, thank you very much. Thank you for this afternoon. And see you next sa ating pagdi-discuss about helpers dito sa Singapore. Please like, share, and subscribe. Subscribe.